Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong magpapakita na hindi lahat ng kumikinang ay ginto? May mga pag-ibig na parang perpektong paraiso sa panlabas, ngunit sa loob ay isang kulungang walang lihas. Ito ang kwento ng isang babaeng minahalang isang imahe, isang pangarap. Ngunit paano kung ang pangarap na yon ang siya palang gigising sa kanya? Sa isang masakit na katotohanan. Halina, pakinggan natin ang unang kabanata ng kanyang paglalakbay. Ang halakhak sa loob ng Grand Ballroom ng kampo, Malaya, ay parang musika. Isang perpetong melodyang sinasaluhan ng matataas na opisyal, ang kanilang mga asawang nakabihis ng magagarang bestida, at ng kalansing ng mga kopitan ng mamahaling alak. Sa gitna ng lahat ng iyon, si Sinag Alcantara, Montenegro, ay gumanap sa kanyang papel ng walang palya. Isang perpektong ngiti, isang mahinhing tawa, at isang kamay na laging nakahawak sa braso ng kanyang kabiyak, si Coronel Silang Montenegro. Napakaswerte mo talaga, Silang, sabi ng isang general, tinatapik ang balikat ng kanyang asawa. Hindi lang magaling na opisyal, binyayaan pa ng napakagandang may bahay. Ngunit si Silang, isang ngiting abot, kanya na kayang linangin ng kahit sino. Hinapit niya ang baywang ni Sinag, at hinalitan ito sa sentido. She's not just beautiful, General. She is my life, ang aking kayamanan. Naramdaman ni Sinag ang paghigpit ng hawak nito. Para sa iba, iyon ay isang kilos ng pagmamahal. Para sa kanya, iyon ay isang paalala. Isang paalala na siya ay pag-aari. Ngumiti siya pabalik, isang ngiting pinraktis niya ng libong beses sa harap ng salamin. Masyado ka namang mapuri. Mahal, sabi niya. Sapat lang ang lakas para marinig ng mga nasa paligid nila. Sa ilalim ng mesa, kinukuyom niya ang kanyang palad. Bawat galaw niya ay tila minamanmanan. Bawat salita ay tinitimbang. Ang buhay niya ay isang entablado at si Silang ang direktor. Nang matapos ang gabi, at sila hina sa loob na ng kanilang sasakyan, ang mainit na pagkato ni Silang ay biglang naglaho na parang bula. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mas nakakabingi kaysa sa ingay ng kasiyahan kanina. Tumingin si Silang sa daan, ngunit ramdam ni Sinag ang mga mata nito na sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Pagpasok nila sa kanilang malaking bahay, kung saan ang bawat Nuwebes ay sumisigaw ng karangyaan, doon nagsimula ang tunay na pagtatanghal. Anong sabi ko sa'yo? Tungkol sa bestidang yan? Tanong ni Silang. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may lamig na tumatagos sa buto. Isinara niya ang pinto, at ang tunog ng lock nito ay parang pagtikom ng isang selda. Napahawak si Sinag sa kanyang damit, isang eleganteng nagdidloy gown. Pero, Silang, sabi mo ayos lang ito. Ang sabi ko, pwede na. Pero hindi ko inasahan na halos lumabas na ang dibdib mo sa harap ng mga general, sagot niya, lumalapit. Gusto mo bang isipin nilang ng asawa ko ay isang babaeng nagbebenta ng sarili? Hindi. Hindi. Mahal. Hindi ganoon. Then learn to dress properly, Sinag. Isa kang Montenegro ngayon. Bawat kilos mo ay reflection ko. Hindi na siya sumagot. Tumango na lamang siya, pinitigilan ng mga luhang nagbabadyang tumulo. Ito ang kanilang ritual. Papuri sa harap ng tao. Panunumbat kapag sila na lang. Pumasok si Sinag sa kanilang silid, tulugan at humarap sa malaking salamin. Hinubad niya ang mga alahas na ibinigay nito mga palamuting parang posas. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon, isang babaeng may lahat ng bagay
sa mundo pero walang sarili. Hinaplos niya ang kanyang tiyan na bahagyang umuumbok. Ito ang kanyang tanging pag-asa. Ang munting duhay sa loob niya ang nagbibigay sa kanya ng lakas para magpatuloy sa bawat araw. Para sa anak ko, bulong niya sa sarili. Kakayanin ko ang lahat para sa anak ko. Maya, pumasok si silang sa silid. Bihis na, ang galit sa kanyang mukha. Kanina ay napalitan na ng isang blankong ekspresyon. Empathy ka, sabi niya. Napalingon si Sinag, naguguluhan. Saan tayo pupunta? Hindi tayo. Pagtatama nito. Ikaw. Book na ako ng flight mo bukas ng umaga. Pupunta ka sa isang private resort sa Palawan. Isang buwan para makapagpahinga ka malayo sa stress dito sa Maynila. Para sa kapakanan ng bata. Parang may bumara sa lalamunan ni Sinag. Isang bakasyon na hindi niya hiningi. Isang pagpapatapon na pinalabas na isang regalo. Pero paano ang mga chat? Ako, ang trabaho mo. Ako, na ang bahala sa lahat, sabi ni Silang, hindi tumitingin sa kanya. Tits, all orange. Ang kailangan mo lang gawin ay sumunod. Alam ni Sinag kung ano ang ibig sabihin nito. Ilalayo siya nito. Kukontrolin ng kanyang komunikasyon. Sa loob ng isang buwan, siya ay magiging ganap na bilanggo sa isang paraiso. Nang gabing iyon, habang nag-impake, palihim siyang tumawag sa kanyang matalik na kaibigan, si Malaya. Maya, kumusta? Pilit niyang pinasigla ang kanyang boses. Sinag, kamusta ang party? Nakita ko ang mga pictures online, ang ganda mo, sagot ni Malaya sa kabilang linya. Pero, ayos ka lang ba talaga? May kakaiba sa boses mo. Napalunok si Sinag. Tinitingnan ang siwang ng pinto. Natatakot na baka biglang pumasok si Silang. O naman, ayos na, ayos. Napagod lang siguro. Tumawag lang ako para mangumusta at para sabihing, aalis ako bukas, magbabakasyon. Wow, biglaan naman yata. Saan? Sa Palawan. Surprise ni Silang. Ang sweet niya, di ba? Bawat salita ay kasinungalingan. Sige na, Maya. Kailangan ko ng matulog. I love you. Ibinabad niya ang tawag bago pa man siya mabasag. Kinabukasan, habang nasa biyahe sila, papuntang airport. Tahimik lang si Silang. Tumingin si Sinag sa labas ng bintana, sa mga gusaling na iiwan nila. Biglang tumunog ang telepono ni Silang, isang text message. Nakita ni Sinag ang pagsalubong ng kilay nito at ang mabilis na pagtipa ng reply bago itago ang telepono. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, nagsalita si Silang, ang mga mata ay nakatuon pa rin sa daan. Pagdating mo doon, sabi niya sa malamig at pinal na tono, hindi mo muna gagamitin ang telepono mo para makapag-focus ng husto sa pagpapahinga. Naramdaman ni Sinag ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi iyon isang mungkahi. Iyon ay isang utos. Ang mga pader ng kanyang gintong hawla ay papalapit ng papalar. Ang Ninoy Aquino International Airport ay isang mundo ng pagkilos, isang dagat ng mga taong may kanyang patutunguhan. Para kay Sinag, ito ay ang huling hintuan bago siya tuluyang makulong sa isang islang tinawag ng kanyang asawa na paraiso. Bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay mabigat.
Tila hinihila siya pababa ng isang hindi nakikitang kadena. Sa kanilang paglapit sa check-in counter, ang maskara ni Coronel Silang Montenegro ay muling isinuot. Isang matamis na ngiti ang ibinigay niya sa staff ng airline. Ang kanyang boses ay magalang at puno ng awtoridad. Isang business class para sa may bahay ko, please. Siguraduhin ninyong magiging komportable siya sa biyahe. Habang nagsasalita, ang kamay niyang nakahawak sa braso ni Sinag ay humigpit, isang diin na nagpapaalala sa kanya na manahimik at sumunod. Napakagat, labis si Sinag, tinitiis ang sakit na gumuguhit sa kanyang balat, isang lihim na kaibahan sa imaheng ipinapakita nila sa publiko. Ang koronel, na iginagalang ang lahat, ay isang berdugo sa likod ng mga nakasarang pinto. Yes sir. Of course, sir, sabi ng babae sa counter. Halatang humahanga sa koronel. Habang inaayos ang mga dokumento, naramdaman ni Sinag ang pag-vibrate ang kanyang telepono sa loob ng kanyang handbag. Dahan niyang sinubukang kunin ito, ngunit mas humigpit ang hawak ni Silang. Mamaya na yan, bulong nito. Sapat lang para marinig niya. Pagkatapos makuha ang boarding pass, naglakad sila patungo sa pre-departure area. Dahil sa pagbubuntis, medyo nawala ng balance si Sinag. Sa kanyang pag-aayos ng sarili, hindi niya sinasadyang mabitawan ng kanyang handbag. Kumalat ang laman nito sa sahig, isang kolorete, isang pitaka, at ang kanyang telepono na tumalsik at kumilaw ang screen. Ano ba naman yan, Sinag? Ang lampa mo, inis na sabi ni Silang. Ngunit pilit pa ring pinanatiling mahina ang boses. Yumuko si Sinag para pulutin ang kanyang mga ganit. Ang puso niya ay kumakabog ng mabilis dahil sa takot at hiya. At nang damputin niya ang kanyang telepono, nakita niya ang mensahe na sa screen. Isang mensahe mula sa kanyang luludiwa. Apo, kamusta ka? Tumawag ka kung may kailangan ka. Laging narito si Lolo. Isang simpleng mensahe ng pag-aalala. Ngunit sa mga mata ni Silang, na mabilis na nakita ang screen sa ibabaw ng kanyang balikat, ito ay isang kataksilan. Para sa kanya, iyon ay isang sumbong. Nakita ni Sinag ang pagbabago sa mukha ng kanyang asawa. Ang pilit ng ngiti ay naglaho, napalitan ng isang madilim na galit na pamilyar sa kanya. Ang mga mata nito ay nag-aapol. Sumbujara ka pala, anas nito, ang bawat salita ay puno ng lason. Kaya pala, ayaw mong bitawan niyang telepono mo. Nagreklamo ka sa matanda mong lolo. Hindi. Silang. Nagkakamali ka. Ngunit huli na ang lahat. Ang manipis na hibla ng kanyang pagpipigil ay naputol. Sa gitna ng daang istalanghero, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng airport, ang halimaw na matagal na niyang kilala sa pribado ay nagpakita sa publiko. Igla niyang hinablot ang buhok ni Sinag. Ay, daing ni Sinag, napasigaw sa sakit at gulat. Pinapahiya mo ako, sigaw ni Silang, hindi alintana, ang mga taong napapahinto at napapatingin sa kanila. Pagkatapos ng lahat ng ibinibigay ko sa iyo, ito ang igaganti mo. Susumbatan mo ako sa pamilya mo. Itinulak siya nito ng malakas. Dahil sa pagkabigla at pagkawala ng balanse, bumagsak si Sinag sa malamig na sahig ng airport. Ang kanyang paningin ay nagdilim saglit. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Agad niyang niyakap ang kanyang tiyan, sinusubukang protektahan ito. Ang paligid ay napuno ng mga bulungan at sigawan ng mga tao. May mga nagulat, may mga natakot.
Wala kang kwentang asawa. Patuloy na sigaw ni Silang, nakatayo sa ibabaw niya. Ang kanyang mukha ay puno ng puot. Isa kang kahihiyan. Ang bawat salita ay parang isang sampal, mas masakit pa kaysa sa kanyang pagkakabagsak. Ang kahihiyan ay bumalot sa kanya, mas matindi kaysa sa pisikal na sakit. Nakita ng buong mundo. Nakita ng lahat ang katotohanang pilit niyang itinatago. Sa gitna ng kaguluhan ng mga taong papalapit, ng mga security guard na nagsisimula ng tumakbo patungo sa kanila, isang bagay ang nakakuha ng pansin ni Sinad. Sa di kalayuan, sa gilid ng mga nagkukumpulang tao, may isang lalaking nakatayo. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya lumalapit. Nakatayo lang siya roon. Hawak ang kanyang telepono at nakatutok ito sa kanila. Nakita ni Sinad ang maliit na pulang ilaw sa itaas ng screen. Isang ilaw na kumukurap, tahimik na isinasalaysay ang kanyang pinakamasamang bangungot. Naramdaman niya ang malamig na kislap ng flash ng kamera. Bawat segundo ng kanyang pagdurusa, bawat sigaw ng kanyang asawa, bawat luhang dumadaloy sa kanyang pisngi, lahat ay naitatala. Bago pa man makarating ang mga security guard para tulungan siyang tumayo, alam na ni Sinad ang buhay na kilala niya ay tapos na. Ang unang namulatan ni Sinad ay ang amoy ng antiseptic at ang nakakasilaw na puti ng kisame. Nasa isang pribadong silid siya ng ospital. Ang sakit sa kanyang katawan ay wala ng gaanong dating napalitan ng manhid na kirot, ngunit ang sakit sa kanyang kaluluwa ay sariwa pa. Ang mga alaala mula sa airport ay paulit na naglalaro sa kanyang isipan, ang galis sa mga mata ni Silang, ang bigat ng kanyang pagkakabagsak, at higit sa lahat, ang kahihiyan. Dahan niyang iginalaw ang kanyang ulo, at doon niya nakita ang isang figurang matagal na niyang hindi nakikita, ang malapitan. Nakaupo sa isang silya sa tabi ng kanyang kama. Tuwid ang likod, ang mga kamay ay magtapatong sa ibabaw ng isang tungkod na yari sa kahoy. Kahit na may mga kulubot na ang mukha at puting na ang buhok, ang tindig nito ay nananatiling matikas. Si General Dewa Aguilar, ang kanyang lolo. Lolo, mahinang tawag ni Sinad, ang kanyang boses ay paos. Agad na tumayo ang matanda at lumapit sa kanya. Ang mga mata nito na minsang puno ng disiplina at awtoridad ay ngayoy puno ng lungkot at pag-aalala. Apo, sabi nito, ang boses ay malumanay. Huwag ka ngunang magsalita. Magpahinga ka. Ngunit kumiling si Sinad. Ang bibig ko po. Tigtas ang bata. Mabilis na sagot ng general. At nakahinya ng maluwag si Sinad. Mabuti na lang at naagapan. Pero kailangan mo pa ring mag-ingat. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Malaya, ang kanyang matalik na kaibigan. Ang mga mata nito ay namumugto at walang sabi, sabing niyakap niya si Sinag ng mahigpit. Sinag, bruha ka. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit ka nagtiis ng ganito? Umiiyak na, sabi ni Malaya. Hindi na napigilan ni Sinag ang sariling mga luha. Sa yakap ng kanyang kaibigan, sa presensya ng kanyang lolo, ang lahat ng sakit at takot na kininkim niya ng matagal ay bumuhos. Nang medyo kumalma na ang lahat, kinuha ni General Diwa ang kanyang tablet mula sa mesa. May pag-aalinlangan sa kanyang mukha, ngunit alam niyang kailangan itong harapin ni Sinad. Kailangan mong makita ito, Apo. Ipinakita niya ang screen kay Sinad. Ito ay isang newsweb city at sa pinakataas na balita, isang video. Ang radio niya sa airport. Pinanood ni Sinag ang kanyang sarili
na sinasaktan, tinutulak at pinapahiya. Ang video ay malinaw. Ang audio ay malakas, walang duda. Sa loob lamang ng ilang oras, kumalat na ito na parang apoy. Justice for Sinag, Coronel Verdugo, iyan ang mga trending na hashtag. Ang buong bansa. Nakita na nila, bulong ni Sinag, nanginginig. Ang kahihiyan ay bumalik 10 beses na mas matindi. Gusto niyang magtago, magpalamon sa lupa. Ngunit hinawakan ng kanyang lolo ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit at matatag. Huwag kang mahiya, apo, sabi ng general. Ang kanyang boses ay naglalaman ng bakal na determinasyon. Ang dapat mahiya ay ang taong gumawa nito sa iyo. Hindi ikaw. Nang makalabas si Sinag ng ospital kinabukasan, hindi siya umuwi sa bahay nila ni Silang. Dinala siya ng kanyang lolo sa lumang bahay nito sa Quezon City, ang bahay kung saan siya lumaki, ang kanyang kanlungan. Sa loob ng aklatan, na puno ng mga libro tungkol sa kasaysayan at digmaan, doon sila nag-usap. Sabihin mo sa akin ang lahat, sabi ni General Diwa. Mula sa simula. At sa unang pagkakataon, nagsalita si Sinag. Ikinuwento niya ang lahat. Ang mga panunumbat na dismissed as constructive criticize. Ang pagkontrol sa kanyang mga damit, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang pera. Ang mga pagbabanta. Ang mga gabing natutulog siyang umiiyak. Ang pagpapanggap sa harap ng lahat na sila ang perpektong mag-asawa. Nakinig lang ang general. Ang kanyang mukha ay hindi nagbabago, ngunit ang pagkuyom ng kanyang panga at ang pagtuti ng kanyang mga buko sa hawak na tungkod ay nagpapakita ng aalam na galit sa loob niya. Nang matapos si Sinag, isang mahabang katahimikan ang namayani. May 200 ka ngayon, apo. Nagsalita sa wakas si General Diwa, inititigan siya ng diretso sa mata. Maaari kang manahimik, itago ang katotohanan. Tanggapin ang alok na aliglo mula sa kampo ni Montenegro at mabuhay ng payapa. Ngunit sa ilalim ng anino ng takot habang buhay. Huminga siya ng malalim. Maaari kang lumaban. Inilapag ng general ang isang manipis at bagong folder sa ibabaw ng mahogani na mesa sa pagitan nila. Maaari nating labanan ito. Hindi lang para sa pananakit na ginawa niya sa iyo, kundi para sa hustisya. Para hindi na niya ito magawa sa iba pa. Ang daang ito ay magiging mahirap. Tudungisan niya ang pangalan mo. Gagamitin niya ang lahat ng koneksyon at pera niya para durugin ka. Pero hindi ka iisa. Nandito ako. Tinitigan ni Sinag ang blankong folder. Ito ay kumakatawan sa isang hinaharap na puno ng sakit, ng iskandalo, ng pakikipaglaban sa isang makapangyarihang tao na minsan niyang minahal. Ngunit kumakatawan din ito sa isang pagkakataon. Isang pagkakataon para bawiin ang kanyang buhay. Isang pagkakataon para sa katarungan. Iniisip niya ang kanyang anak. Anong klaseng ina ang gusto niyang maging? Isang inang nagtago sa takot o isang inang tumayo at lumaban para sa tama. Dahan, iniabot niya ang kanyang nanginginig na kamay at hinawakan ng folder. Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ng kanyang lolo. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng determinasyon. Lolo, sabi niya, ang kanyang boses ay mahinang ngunit matatag. Hindi lang siya isang mapanakit na asawa. Meron pa pong iba. Sa tingin ko,
ang pera. Ang mga biyahe niya, may mali. Isang maliit na ngiti ang sumilay. Sa labi ng general, ang ngiti ng isang sundalong nakahanap ng isang mandirigma sa kanyang apo. Kung ganoon, sabi niya, itinutulak ang folder, palapit kay Sinag. Simulan, nanating ko na niyan. Ang malawak na aklatan ni General Diwa ay naging headquarters, ang kanilang war room. Ang amoy ng mga lumang libro at panisadong kahoy ay tila nagbibigay ng bigat at kaseryosohan sa kanilang ginagawa. Sa malaking mesa, kung saan dati ay mga mapa ng giyera ang nakalatag, ngayon ay mga kopya, ang bank statements, credit card bills, at iba pang dokumentong pinansyal ni silang ang nakakalat na parang isang komplikadong puzzle. Ito ang mga dokumentong palihim na kinopya ni Sinag ilang buwan na ang nakalipas sa isang sandali ng pagdududa na pilit niyang isinantabi noon. Ngayon, ang mga ito na ang kanyang mga unang sandata. Saan tayo magsisimula? Tanong ni Malaya habang tinitingnan ang tila bundok ng mga papel. Sa mga bagay na hindi ka paniwala, sagot ni Sinag. Ang kanyang boses ay determinado. Hinawakan niya ang isang highlighter. Sa mga gastusin na sinabi niyang para sa trabaho, pero ang puso ko ay nagsasabing hindi. Sinimula nilang suliin ang bawat linya. Sa una, lahat ay mukhang normal, mga bayad sa kuryente, tubig, mga grocery, mga mamahaling hapunan sa mga restaurant, na alam ni Sinag na pinuntahan nila. Ngunit pagkatapos ng isang oras, may isang bagay na nakakuha ng pansin ni Malaya. Sinag, tingnan mo to, sabi niya, itinuturo ang isang partikular na item sa bank statement. Merong isang recurring na bayad. Buwan. Parehong halaga. Apartment lease sado. Napatigil si Sinag. Cebu? May mga business trip siya sa Cebu. Oo. Sabi niya ka-hotel siya ng kampo tumutulol. Pero para magbayad siya ng buwan ng upa para sa isang apartment, para saan? Eksakto, sabi ni Malaya. Kinuha niya ang kanyang laptop. Check natin kung anong makikita natin. Habang si Malaya ay mabilis na kape, sinusubukang hanapin ang address ng apartment o anumang impormasyon online, si Sinag naman ay nagpatuloy sa pagtingin sa mga papeles. Ang pagtuklas niyon ay nagbukas ng isang pinto sa kanyang isipan. Sinimulan niyang alalahanin ang mga detalye na dati ibinaliwalan niya, ang mga biglaang emergency meeting sa gabi, ang mga weekend training na laging sa mga probinsya kung saan mahina ang signal ng telepono. Ang mga paliwanag na laging parang kulang na tinatakpan niya ng bulag na pagtitiwala. Ang bawat kasinungalingan ay isang bumabalik sa kanya ngayon na may bago, mas madilim na kahulugan. May nakita ako, biglang sabi ni Malaya, na nagpabalik kay Sinag sa kasalukuyan. Ipinakita niya ang screen ng laptop. Wala masyadong impormasyon tungkol sa apartment mismo. Pero nang hinanap ko ang pangalan ni silang kasama ang Cebu, may mga lumabas na social media posts mga chat-in. Pero hindi galing sa kanya. Lumapit si Sinag. May ilang mga post mula sa mga restaurant at mall sa Cebu na may mga taong tag sa pangalan ni silang Montenegro. Pero ang account mismo ni silang ay walang bakas ng mga ito. Teka, may isa pa, sabi ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa isang credit card statement. Ito, isang malaking transaction sa isang tindahan ng alahas. Pambata. Nagkatinginan sila ni Malaya. Ang tanong ay nakabitin sa hangin. Bakit bibi ng mamahaling alahas para sa bata ang isang lalaking wala namang anak, maliban sa dinadala niya?
At ang petsa ng transaksyon ay 2 buwan. 2 buwan. Bago pa man niya malaman na siya ay buntis. Isang malamig na takot ang gumapang sa puso ni Sinag. Mas malalim pa ito sa simpleng pagtataksil. Ito ay isang buong buhay na itinayo sa kasinungalingan. Maya, sabi ni Sinag, ang boses ay nanininig. Hanapin mo ang lahat. Bawat tagit photo, bawat comment, kahit gaano kaliit. Tumango si Malaya. Ang kanyang mukha ay seryoso na ngayon. Ang kanyang pag-aalala para sa kaibigan ay naging determinasyon para tumulong sa paghahanap ng katotohanan. Muli siyang nag-focus sa kanyang laptop, nag-scroll sa mga lumang post, nagbubukas ng mga profile, sinusundan ng mga digital na bakas na iniwan ni Silang. Lumipas ang ilang minuto ng katahimikan na binasag lamang ng tunog ng pag-click ng mouse. Si Sinag ay nakatayo sa likod ni Malaya. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa screen, ang kanyang puso ay kumakabog sa bawat pag-scroll. Sandali, sabi ni Malaya. Uminto sa isang partikular na larawan. Sino to? Ang larawan ay medyo malabo. Kuha sa isang children's party. Maraming tao. Ngunit sa gilid, malinaw ang isang pamilyar na mukha. Zoomin mo, utos ni Sinag. Sinunod ni Malaya. At habang lumalaki ng imahe, ang hininga ni Sinag ay tila nawala sa kanyang katawan. Nakatayo doon si Silang, ang kanyang koronel, ang kanyang asawa. Ngunit ang ngiti sa kanyang labi ay isang ngiting hindi pa nakikita ni Sinag, isang ngiti ng purong kaligayahan at pagmamahal na hindi kailanman ibinigay sa kanya. At ang ngiting iyon ay hindi para sa kanya. Sa tabi ni Silang, may isang babae. Maganda at nakangitiri. At sa pagitan nilang dalawa, kaganang babae ang isang maliit na batang lalaki na may suot na party hat. Humihip pa ng kandila sa isang kit. Ang larawan ay post-siyam na buwan na ang nakalipas. May caption itong, Happy On's birthday to our little prince. Thank you, Tito Ninong Silang, for making it extra special. Pero hindi ang caption ang nagpatigil sa mundo ni Sinag. Ito ay ang kamay ni Silang na nakaakbay sa babae, at ang paraan ng pagtingin nito sa bata. Nabasag ang mundo ni Sinag. Hindi, mas masahol pa roon. Ang mundo niya ay hindi lang nabasag. Ito'y pinulbos, ginawang abo, at isinaboy sa hangin sa harap mismo ng kanyang mga mata. Nakatitig pa rin siya sa screen ng laptop, sa larawan ng kaligayahang hindi para sa kanya. Ang ngiti ni Silang sa larawan ay isang punyal na paulit-ulit na itinarak sa kanyang puso. Iyon ang ngiting hanap niya. Ang ngiting inaakala niyang para sa kanya lang. Ang ngiting ipinagkakait sa kanya sa tuwing sila'y nasa likod ng mga nakasarang pinto. Sinag. Narinig niya ang aalalang tawag ni Malaya, ngunit parang nanggagaling ito sa malayo. Hindi siya sumagot. Dahan siyang tumalikod mula sa laptop at naglakad na parang isang zombie patungo sa pader ng sala. Doon, nakasabit sa isang magarang frame ang kanilang larawan noong kasal. Siya sa kanyang puting bestida at si Silang sa kanyang uniforme. Pareho silang nakangiti sa kamera. Isang perpektong larawan ng isang perpektong kasinumalingan. Tinitigan niya ito ng ilang segundo. Pagkatapos, sa isang kilos na puno ng galit at pighati na hindi niya alam na taglay niya, hinablot niya ang frame mula sa pagkakasabit nito at ibinagsak sa sahig. Ang kalabog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong aklatan. Tila ginising nito si Sinag mula sa kanyang pagkatulala.
Napahagulhol siya, isang iyak na nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Napaluhod siya sa gitna ng mga bubog, hindi alintana ang panganib na masugatan. Agad na lumapit si Malaya at niyakap siya. Ama na, Sinag. Ama na. Ngunit hindi niya mapigilan. Bawat kasinungalingan, bawat pagpapanggap, bawat sakit na tiniis niya ay lumabas sa anyo ng mga luhang iyon. Nang dumating si General Diwa at makita ang eksena, walang salitang namutawi sa kanyang labi. Nakita niya ang larawan sa laptop. Nauunawaan niya. Kumuha lang siya ng walis at dospan at tahimik na nilinis ang mga bubog. Binibigyan ang kanyang apo ng espasyo para ilabas ang lahat ng sakit. Kinabukasan, ibang Sinag ang humarap sa kanila. Ang mga mata niya ay bahagyang maga, ngunit wala na ang pighati. Napalitan ito ng isang bagay na mas malamig, mas matigas. Isang determinasyong nabuo mula sa abo ng kanyang nawasak na puso. Kailangan nating malaman kung sino sila, sabi niya habang aalmusal. Pang kanyang boses ay walang emosyon. Naunahan, nakita, Apo, sagot ni General Diwa. Inilapag ang kanyang tasa ng kape. May kinausap na ako kagabi. Isang pribadong investigador, ang pinakamadaling sa larangan. 2 araw ang lumipas. Ang investigador, isang lalaking nasa katanghalian ng edad na may matalas na mga mata, ay bumalik na may dalang isang makapal na brown envelope. Inilatag niya ang mga laman nito sa mesa, mga litrato, mga dokumento, ang katotohanan. Ang babae ay nagngangalang Katrina Reyes. Ang bata, si Marco. May mga litrato sila sa parke, sa mall, sa labas ng isang simpleng apartment sa Cebu. Mga litrato ng isang masayang pamilya, at sa bawat larawan, nandoon si Silang. Ayon sa aming investigasyon, sabi ng lalaki, si Coronel Montenegro ang sumusuporta sa kanila sa loob ng halos 3 taon na. Siya ang nagbabayad ng upa, ng mga bayarin, ng matrikula ng bata sa isang private preschool. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang kopya ng birth certificate ng bata. Napahigpit ang hawak ni Sinag sa gilid ng mesa. Ngunit nang tiningnan niya ito, ang pangalan ng ama ay blanko. Matalino siya. Komento ni General Diwa. Ang kanyang boses ay puno ng pagkasuklang. Walang legal na koneksyon. Ngunit ang pinakamasakit na ebidensya ay hindi ang mga litrato o dokumento. Ang investigador ay nagtagumpay na makakuha ng kopya ng mga text messages sa pagitan ni Silang at Katrina mula sa isang backup phone na naiwan ng babae. Nanginginig ang mga kamay ni Sinag habang binabasa ang mga iyon. Kumain ka na ba, mahal? Huwag mong papagutumin ang sarili mo. I miss you, aking reyna. Konting tiis na lang. Magkakasama din tayo. Nakita ko ang bagong drawing ni Marco. Sabihin mo sa kanya, proud na proud si Daddy. Ladit. Pinitawan ni Sinag ang mga papel na parang napapaso. Ang mga salitang iyon ng pagmamahal, ang mga katagang kailanman ay hindi niya narinig. Ang pangarap na binuo niya para sa sarili nilang anak, lahat pala ay ibinibigay na nito sa iba. Hindi na siya umiyak. Wala nang luhang natitira. Ang nararamdaman niya ay isang nagyayalong galit. Sinag. Aalalang sabi ni Malaya, hinahawakan ang kanyang balikat. Ngunit, umiling si Sinag at tumayo. Naglakad siya patungo sa bintana, tinitingnan ng halin sa labas. Ngunit hindi talaga iyon ang nakikita niya. Hinaplos niya ang kanyang tiyan, ang munting buhay sa loob niya. Ang tanging katotohanang natitira sa kanya.
Hindi niya makukuha ang anak ko. Bulong niya. Sapat lang para marinig niya ang sarili. Hindi lalaki, ang anak ko, sa anino ng isang halimaw. Hindi niya mararanasan ang naranasan ko. Umarap siya sa kanila. Ang kanyang mga mata ay aapoy sa isang bagong determinasyon. Gagamitin natin ang lahat ng ito. Bago pa man sila makasagot, nagsalita muli ang investigador. Tila may naalala siyang isang muling mahalagang detalye. May isa pa po, sabi niya, nakatingin kay Sinad. Ang apartment at lahat ng mga gastos ay binabayaran gamit ang isang account. Hindi nakapangalan sa koronel. Ito ay pinupunduhan ng isang construction company na siyang pangunahing contractor para sa militar. Ang pagkatuklas sa lihim na pamilya ni Silang ay nagbigay sa kanila ng sandata. Ngunit mabilis nilang nalaman na sa isang digmaan, hindi sapat ang katotohanan lamang. Kailangan mo rin ng kapangyarihan para maipakita ito. Ang impormasyon tungkol sa construction company ay ang kanilang naging susunod na target. Ngunit doon sila bumangga sa isang pader na gawa sa pera, impluwensya, at pananahimik. Mahirap, General, sabi ng abogado ni General Diwa sa kabilang linya, ang telepono. Nasa conference call sila sa aklatan. Ang kumpanyang yun ay protektado. Malalaki ang koneksyon nila sa loob at labas ng militar. Sinubukan naming kumuha ng mga records pero biglang naglaho ang mga ito. Ang bawat pinto na sinusubukan naming buksan ay isinasara sa aming harapan. Narinig ni Sinagang malalim na pagbuntong hininga ng kanyang lolo. Kahit ang isang respetadong general ay may hangganan ng kapangyarihan, lalo na kung ang kalaban ay isang sistemang bulok. Ganoon ba, attorney? Sige, maraming salamat sa iyong pagsisikap, sabi ng matanda bago ibaba ang telepono. Tumingin siya kay Sinag. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito. Gumagalaw, nasisilang. Inigipit na niya tayo. At tama nga siya. Kinabukasan, isang opisyal na sulat ang dumating para kay Sinag mula sa abogado ni Silang. Hindi ito isang pakiusap. Ito ay isang banta. Nakasaad doon, sa malamig at tigal na pananalita na kung hindi ititigil ni Sinag ang walang basehang paninira sa reputasyon ng koronel, magpipilitan itong magsampa ng kasong libelo. Iminumungkahi rin ito na sumailalim si Sinag sa psychological evaluation dahil sa kanyang emotional instability bilang isang buntis. Hayop siya! Sigaw ni Malaya. Ibinabagsak ang sulat sa mesa. Siya pa ang may ganang magbanta pagkatapos ng lahat. Ngunit si Sinag ay hindi na nagulat. Ang nararamdaman niya ay isang nagyayelong pagkatando. Ito ang tunay na Silang. Isang taong handang sirain ang ina ng kanyang magiging anak para lang protektahan ang kanyang sarili. Ang asa na naramdaman niya noong mga nakaraang araw ay unting nauubos, napapalitan ng desperasyon. Paano sila lalaban sa isang taong kayang baluktutin ng katotohanan at gamitin ng sistema para pumanig sa kanya? Nang gabing iyon, hindi makatulog si Sinad. Nakaupo siya sa dilim ng sala, hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang isip ay puno ng aalala. Paano na ang kinabukasan ng anak niya? Ito na ba ang katapusan? Susuko na lang ba siya? Biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang email notification mula sa isang address na hindi niya kilala. Isang kombinasyon lang ng mga letra at numero. Ang subject, tungkol kay Coronel Montenegro.
Kinabahan siya. Dahan niyang kinuha ang telepono at binuksan ang email. Maikli lang ang laman nito. Alam ko ang ginagawa niyang pagnanakaw sa Nilita. Meron akong mga ebidensya. Kung gusto mong makuha ang mga ito, magkita tayo bukas. 4 ng hapon sa Kalinaw Cafe, isang maliit na coffee shop sa kanto ng Anonas. Isa kang pumunta. Huwag kang magsasama ng pulis o militar. Paulit. Gulit na binasa ni Sinad ang mensahe. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Sino ito? Isang kaibigan o isang kaaway? Maaaring isa itong patibong mula kay silang para tuluyan na siyang idiin. Lolo, Maya, tingnan ninyo ito. Sabi niya kinaumagahan, ipinapakita ang email. Wag, agad na sabi ni Malaya. Patibong yan, Sinad. Masyadong delikado. Sumasang, ayon ako, sabi ni General Diwa. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi natin alam kung sino ang nasa likod nito. Maaaring mapahamak ka lang. Pero paano kung totoo? Kiit ni Sinad. Ang desperasyon ay naririnig sa kanyang boses. Paano kung ito na ang sagot? Ito na ang kailangan natin. Wala na tayong ibang mapupuntahan. Sarado na lahat ang pinto. Kung hindi ko ito susubukan, para na rin tayong sumuko. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Tinitimbang ng lahat ang panganib laban sa posibleng gantimpala. Nakita ng general sa mga mata ng kanyang apo ang isang determinasyong hindi na niya kayang pigilan. Ito ang kanyang laban. Kung pupunta ka, sabi sa wakas ng general, hindi ka mag-iisa. May mga tao ako sa paligid, magmamanman mula sa malayo. Hindi sila magpapakita, pero nandoon sila para sa'yo. Pagsapit ng 3 ng hapon, nakaupo si Sinad sa isang maliit na mesa, sa sulok ng Kalinaw Cafe. Ang lugar ay halos walang tao, maliban sa ilang estudyanteng nag-aaral. Bawat tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpapakaba sa kanya. Hawak niya ang kanyang telepono sa ilalim ng mesa, handang tumawag sa kanyang lolo anumang oras. Lumipas ang 5 minuto, 10 minuto. Nagsisimula na siyang isipin na marahil ay isang malupit na biro lang ang lahat ng ito. Nang biglang isang lalaki ang tumayo mula sa kabilang dulo ng coffee shop at dahang lumapit sa kanyang mesa. Siya ay mas matanda na. Marahil nasa mga huling bahagi na ng kanyang fadziros. Ang kanyang buhok ay may mga puti na, ang kanyang mukha ay may mga guhit ng pagod at kalungkutan. Simple lang ang kanyang kasuotan. Hindi siya mukhang isang sundalo o isang makapangyarihang tao. Mukha siyang isang ordinaryong ama. Tumayo ang lalaki sa harap ng kanyang mesa. Ikaw ba, si Sinad Alcantara? Tanong nito. Ang kanyang boses ay mahinang ngunit may bigat. Tumango si Sinad, hindi makapagsalita. Tumingin ang lalaki sa kanyang mga mata at nakita ni Sinad doon ang isang pamilyar na bigati. Ako ang ama ng babaeng niloko ng asawa ninyo. Sabi nito, ang bawat salita ay malinaw at mabigat. At hindi ko hahayaang sirain niya pa ang buhay ng iba. Parang huminto ang oras sa loob ng Kalinaw Cafe. Tinitigan ni Sinad ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Sinusubukang iproseso ang mga salitang binitiwan nito. Ang ama ni Katerina. Ang lolo ng anak ni silang sa labas. Sa lahat ng taong inaasahan niyang tutulong sa kanya, hindi kailanman sumagi sa isip niya na manggagaling ito sa panig ng babaeng dahilan ng ilan
sa kanyang pinakamatinding sakit. Umupo ang lalaki, na nagpakilalang si Mang Berto, isang retiradong accountant. Ang kanyang mga kamay, na bahagyang nanginginig, ay naglabas ng isang maliit na itim na rose flash drive mula sa kanyang bulsa, at maingat na inilapag ito sa mesa. Nandiyan lahat, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pinaghalong galit at pagsisisi. Ang mga peking resibo, ang mga ghost project, ang mga bank transfer, papunta sa mga dami account na konektado sa construction company na yon. Matagal ko nang alam na may mali. Nakikita ko sa mga regalong ibinibigay niya sa anak ko, sa perang inaabot niya. Hindi iyon galing sa sahod ng isang koronel lamang. Bakit? Bakit ninyo ito ginagawa? Anong nisinag? Ang kanyang boses ay halos pabulong. Bakit niya yun lang? Mapait na ngumiti si Mang Berto. Dahil sa takot. Natakot ako para sa anak ko, para sa apo ko. Ayokong madamay sila. Pero nang makita ko ang video sa airport, nang makita ko ang ginawa niya sa'yo, isang babaeng nagdadalang tao, napagtanto ko, ang halimaw na yon ay hindi titigil. Kung nagawa niyan, yun sa'yo, sa publiko. Ano pa kaya ang kaya niyang gawin sa anak ko sa pribado? Biktima lang din ang anak ko, ginang. Pinangakuan, pinaasa. At ngayon, gusto ko nang matapos ang lahat ng ito. Kinuha ni Sinag ang usg. Ang malamig na metal nito ay parang isang susi sa kanyang palad. Isang susi na maaring magbukas ng pinto patungo sa ustisya o magbukas ng pinto patungo sa mas malaking panganib. Salamat po, sabi niya. At sa mga salitang iyon, naramdaman niya ang bigat ng pasasalamat at ang bigat ng responsibilidad. Ang usg ay isang Pandora, sbas ng mga kasalanan ni Silang. Nang suriin nila ito kasama ang abogado ni General Diwa, natuklasan nila ang isang buong network ng korupsyon. Mga proyektong binayaran ng gobyerno, ngunit hindi kailanman itinayo. Mga materyales na sobrang mahal ang presyo sa patel. Milyong piso ang ninakaw mula sa kaban ng bayan at ang lahat ng ito ay dumadaloy sa mga account na kontrolado ni Silang na ginagamit niya para punduhan ang kanyang marangyang pamumuhay at ang kanyang lihim na pamilya. Ito na, sabi ng abogado. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha at pagkasindak. This is more than enough. Hindi lang ito grounds for dismissal. Ito ay pandarambong. Ito ay kasong kriminal. Gumalaw sila ng mabilis. Sa tulong ng mga koneksyon ni General Dewa, ang ebidensya ay palihim na isinumit sa pinakamatataas na antas ng Armed Forces sa the Philippines, sa isang Special Internal Affairs Committee na kilala sa kanilang integridad. Ang mga pader na dati nakaharang sa kanila ay nagsimula ng gumuho. Ngunit naramdaman din ni Silang ang pagyanig. Marahil ay may nagbabala sa kanya, o marahil ay naramdaman niyang nauubusan na siya ng oras. At tulad ng isang hayop na nasukol, nagsimula siyang maging mas desperado at mas mapanganib. Ang kanyang unang hakbang ay ang pag-atake sa pananalapi ni Sinag. Isang araw, nang subukan ni Sinag na mag-withdraw ng pera, nalaman niyang na-freeze ang kanilang joint bank account. Lahat ng perang naipon niya, lahat ng allowance na ibinibigay sa kanya ay biglang nawala. Naiiwan siyang walang-wala. Ang sumunod na atake ay mas masahol. Isang umaga, nagising si Sinag sa isang tawag mula kay Malaya. Sinag, huwag kang magbabasa ng online news na yon. Please lang. Ngunit huli na. Pinuksan niya ang kanyang laptop at bumungad sa kanya ang isang artikulo mula sa isang kilalang tabloid. Ang
headline, asawa ng koronel, may emosyonal, isuwis, sangkot sa ibang lalaki. Ang artikulo ay puno ng mga kasinungalingan, mga source na nagsasabing si Sinag ay palaging nagseselos, magastos, at may unstable na pag-iisip. May pahiwatig pa na ang insidente sa airport ay kagagawan niya na sinadya niyang provoke ang kanyang asawa. Sinisira siya nito, ipinipinta bilang isang masamang asawa at isang baliw na babae. Ito ang diskarte ni Silang, kung hindi niya kayang itago ang kanyang kasalanan, dudungisan na lang niya ang kredibilidad ng kanyang akusador. Niyakap ni Sinag ang kanyang sarili. Pakiramdam niya ay nilalamon siya ng dilin. Walang pera. Sila ang pangalan. Paano pa siya lalaban? Ngunit ang pinakamatinding dagok ay hindi pa dumarating. Inahapunan, isang courier ang nagatin ng isang opisyal na dokumento. Ang buksan ito ni Sinag. Ang mga salita ay tila lumukso mula sa papel at sumangpal sa kanya. Isang petisyon para sa annulment na isinampa ni Silang Montenegro. At kasama nito, isang mosyon para makuha ang sole custody ng kanilang hindi pa na isisilang na anak. Ang dahilan, maternal incompetence and psychological incapacity. Pumagsak si Sinag sa isang upuan. Ang kanyang mga binti ay hindi na kayang suportahan ang kanyang katawan. Ang sulat mula sa korte ay nanginginig sa kanyang kamay. Ito na ang pinakamasahol niyang kinatatakutan. Hindi na lang ang kanyang pangalan o ang kanyang kalayaan ang nakataya. Ngayon, ang mismong anak na pinagkukunan niya ng lakas ang gustong kunin sa kanya. Ang bigat ng petisyon sa kanyang kamay ay parang bigat ng buong mundo. Bawat salita, incompetence, incapacity, unfit mother, ay parang mga pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Tinitingnan ni Sinag ang mga legal na dokumento, ngunit ang nakikita niya ay ang mukha ni Silang, nakangisi, nagtatagumpay. Kinukuha nito ang lahat, ang kanyang pera, ang kanyang dignidad, at ngayon, ang kanyang anak. Sa mga sumunod na araw, si Sinag ay parang isang anino na lang sa loob ng bahay ng kanyang lolo. Halos hindi siya kumakain. Pihira siyang magsalita. Madalas, nakaupo lang siya sa tabi ng bintana, nakatingin sa malayo ngunit walang nakikita. Ang ingay mula sa labas ay nakakabingi. Ang mga balita tungkol sa kanilang hiwalayan ay naging paboritong pagkukuwentuhan. Sa social media, nahati ang mga tao. May mga naniniwala sa kanya, ngunit marami rin ang kumakampi kay Silang, ang magiting na koronel na biktima ng isang emosyonal na asawa. Pinabasa ni Sinag ang mga komento. Ang bawat isa ay parang maliliit na hiwa sa kanyang sugatang puso. Kawawa naman si koronel. Kita sa mukha niya na mabait siya. Baka naman, may diferensya talaga yung babae. Harmonis ng buntis yan. For sure, pera lang ang habol niyan. Nung wala nang makuha, nanira na. Isang gabi, sa kalagitnaan ng kanyang iisa, isang panic attack ang biglang dumating. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nahirapan siyang huminga. Ang mga pader ng silid ay tila lumalapit, handa siyang durugin. Ang lahat ng takot, lahat ng pagdududa, lahat ng sakit ay sabay na bumuhos. Paano kung manalo si Silang? Paano kung kunin niya ang anak ko? Isang buhay na walang anak. Isang buhay kung saan ang anak niya ay lumalaki sa kamay ng isang halimaw. Hindi niya kaya. Napaupo siya sa sahig, nanginginig.
Umiiyak. Hinahabol ang kanyang hininga. Pakiramdam niya ay nalulunod siya sa isang dagat ng kawalan ng pag-asa. Ito na ba yun? Ito na ba ang punto kung saan siya tuluyang bibigay? Sinad, Apo. Narinig niya ang boses ng kanyang lolo. Tas sunod ang pagbukat ng pinto. Naramdaman niya ang mga braso nito sa kanyang balikat. Sinusubukang pakalmahin siya. Huminga ka. Apo. Huminga ka ng malalim. Hindi ko na po kaya. Lolo, sabi niya sa gitna ng mga hikbi. Mananalo siya. Kukunin niya ang lahat. Wala na akong laban. Mayroon, mariing sabi ng general. Huwag mong hayaang sabihin niya sa iyo kung sino ka. Huwag mong hayaang angkinin niya ang kwento mo. Ngulit ang mga salita ay tila hindi tumatagos sa pader ng kanyang pagkasindak. Pakiramdam niya ay iisa siya sa isang madilim na hukay at walang sinuman ang makakaabot sa kanya. Sa gitna ng kanyang paghihirap, sa gitna ng kaguluhan sa kanyang isipan, isang bagay ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Isang pitik. Isang maliit, ngunit malinaw na pitik mula sa loob ng kanyang sinapupunan. Napatigil siya sa pag-iyak. Napahawak siya sa kanyang tiyan at naramdaman niya ito muli. Isang marahang sipa, isang maliit na paalala ng buhay na dinadala niya. Isang buhay na umaasa sa kanya, na kumakapit sa kanya. Ang sipa na yun ay parang isang kuryenteng gumising sa kanyang buong pagkatao. Hindi siya iisa sa laban na ito. Mayroon siyang isang taong kailangang protektahan. Mayroon siyang dahilan para bumango. Dahan, sa tulong ng kanyang lolo. Tumayo siya. Lumapit siya sa isang lumang bawol sa sulok ng kanyang silid at binuksan niya ito. Sa ilalim ng mga lumang damit at alaala, mayroong isang malaking sketchbook. Ang sketchbook na matagal na niyang kinalimutan. Inilabas niya ito at binuklat ang mga pahina. Puno ito ng kanyang mga guhit, mga disenyo ng damit, mga bestida, mga blusa, mga eleganteng kasuotan na pinangarap niyang likhain balang araw. Pangapangarap na ibinaon niya ng pakasalan niya si Silang dahil, sabi nito, ang asawa ng isang kolonel ay hindi dapat nagtatrabaho. Tinitigan niya ang mga guhit. Ang bawat linya ay puno ng kanyang mga dating pangarap at pag-asa. Ito ang tunay na siya. Hindi ang asawang pinapahiya. Hindi ang babaeng sinisiraan. Isa siyang manlilikha. Isa siyang artista. Lumapit siya sa salamin at tinitigan ang kanyang refleksyon. Nakita niya ang isang babaeng pagod na may mga bakas ng luha sa pisngi. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nakita niya ang isang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng apoy na hindi pa rin namamatay. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Pagkatapos ay ang kanyang puso. Maaaring kunin niya ang pera. Bulong niya sa kanyang sarili sa salamin. Maaaring sirain niya ang pangalan ko, pero hindi niya makukuha ang pagkatao ko. At hindi niya makukuha ang kinabukasan ng anak ko. Sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng tapang. Ang desperasyon ay napalitan ng determinasyon. Natagpuan niya ang kanyang sandata, hindi sa mga ebidensya o sa mga abogado, kundi sa loob mismo ng kanyang sarili, ang kanyang pagiging ina, ang kanyang mga pangarap. Biglang tumunog ang telepono ng kanyang lolo sa labas ng silid. Pagkatapos ng ilang sandali, kumatok ito at bahagyang binuksan ang pinto. Sinag, sabi nito, at may bagong pag-asa sa kanyang boses.
Tumawag ang abogado. Inaprubahan na nila ang military tribunal. Sa susunod na linggo na. Maghanda ka. Ang silid ng paglilitis ay hindi isang ordinaryong korte. Ito ay isang conference room sa loob ng punong tanggapan ng Armed Forces kung saan ang hangin ay siksik sa bigat ng tradisyon, karangalan, at kapangyarihan. Sa halip na isang hukom, 5 matataas na general ang nakaupo sa isang mahabang mesa sa harapan. Ang kanilang mga muka ay parang mga maskarang gawa sa bato. Ang kanilang mga unipormeng kauno ng medalya ay kumikinang sa ilalim ng malumanay na ilaw. Pagpasok ni Sinad kasama ang kanyang lolo at ang kanilang abogado, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Naramdaman niya ang kanilang mga tingin, sinusuri, hinuhusgahan, ngunit hindi siya nagpatinag. Itinaas niya ang kanyang noo, hinahaplos ang kanyang tiyan na mas malaki na ngayon at naglakad ng may dignidad na matagal nang ipinagkait sa kanya. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si silang kasama ang kanyang abogado. Payat kito at may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata, ngunit ang ekspresyon nito ay puno pa rin ng kayabangan. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang malamig na ngisi ang sumilay sa labi ni silang, isang ngisi na nagsasabing, "Wala kang panalo dito." "Magsimula na tayo," sabi ng pinakapinunong general, isang matandang lalaki na may buhok na kulay, pilak at boses na kasing bigat ng kanyang ranggo. Nagsimula ang paglilitis. Ang unang ebidensya na ipinakita ay ang pinakakilala sa lahat, ang video sa airport. Ipinakita ito sa isang malaking screen sa harap. Walang nagsalita habang pinapanood nila ang brutal na eksena, ang pagsabunot, ang pagtulak, ang pagbagsak ng isang buntis na babae, ang mga sigaw na puno ng pagbabanta. Nang matapos ito, isang nakabibining katahimikan ang bumalot sa silid. Si Silang ay hindi makatingin sa screen. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyong sa ibabaw ng mesa. Sunod na tumestigo si Sinad. Kalmado at malinaw, isinalaysay niya ang mga taon ng emosyonal at psikolohikal na aabuso. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagpakita ng galit. Nagsalita siya ng may katatagan. Ang kanyang boses ay hindi nanininig. Ang koronel ay isang master ng pagpapanggap. Sabi niya, tinitingnan ng bawat general sa mata. Sa harap ng lahat, siya ang perpektong asawa. Ngunit sa likod ng aming mga pinto, ako ay kanyang pag-aari. Isang tropyo na kailangang laging makintab at walang sira. Ang anumang pagkakamali, gaano man kaliit, ay isang kasalanang may katapat na parusa. Objection, sabi ng abogado ni Silang. Walang basehan ang mga paratang na ito. Puro emosyon. Walang ebidensya. Sustained, sabi ng pinunong general, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Sinad. At doon na, nagsimulang gumuho ang mundo ni Silang. Isa-isang inilabas ng abogado ni Sinad ang mga ebidensya mula sa usb, ang mga bank statement, ang mga peking kontrata, ang mga litrato ng lihim na pamilya. Isang matandang general na kilala sa kanyang pagiging istrikto ang hindi napigilang mapahangpas sa mesa nang makita ang mga dokumento ng ghost projects. Pondo ng bayan ito, pera na dapat para sa ating mga sundalo. Sunod na ipinatawag ang testigong hindi inaasahan ng lahat, si Mang Berto. Nang pumasok ang ama ni Katrina, nakita ni Sinad ang pagkagulat at pagkatakot sa mukha ni Silang. Ito ang bala na hindi niya alam na paparating. Bilang isang accountant, ipinaliwanag ni Mang Berto
ng detalyado, simple, at may kredibilidad kung paano isinagawa ni silang ang pandaraya. Bawat numero, bawat transaksyon ay kanyang idinetalye. Walang maipintas sa kanyang testimonya. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ng abogado ni silang, sinusubukang sirain ang kanyang kredibilidad. Hindi ba't kinukonsindi mo ang immoral na relasyon ng anak mo sa isang may asawang lalaki? Tumingin si Mang Berto sa mga general, pagkatapos ay kay Sinad. Nagkamali ang anak ko sa pagtitiwala sa isang taong mapanlinlang, isang pagkakamali na pinagsisisihan niya. Ngunit ang ginagawa ko ngayon ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa tama. Dahil ang isang opisyal na nagnanakaw sa sarili niyang institusyon at nananakit ng isang babae ay isang tahihiyan sa unipormeng kanyang suot. Iyon na ang huling dagok. Nawala ang lahat ng kontrol ni silang. Tumayo siya bigla, itinuturo si Sinad. Kasinungalingan lahat yan, sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Gawa niya lang lahat yan dahil gusto niya ng pera. Isang ahas ang babaeng yan. Sinira niya ang buhay ko. Sinira niya ako, ang kanyang pagwawala, ang kanyang pagkawala ng kontrol, ang siyang naging pinakamalinaw na amin sa lahat. Ang maskara ng isang kalmado at respetadong koronel ay tuluyan ng nabasag at ang lumabas ay isang duwag at desperadong lalaki. Ang pinunong general ay dahang tumayo. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Tinitigan niya si silang ng may maginding pagkasuklam. Manahimik ka, utos niya, at ang kanyang boses, bagamat hindi malakas, ay pumuno sa buong silid at nagpatahimik kay silang. Lumapit ang general sa harap ng mesa. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay silang. Corona Montenegro. Nagsimula siya. Ang bawat salita ay mabagal at mabigat. Ang uniformeng ito ay sumisimbolo sa karangalan, katapatan at serbisyo. Ipinagkatiwala sa iyo ng bayan ang kanilang seguridad at ang kanilang pera. At ang ginawa mo, nilapastangan mo ang tiwalang iyon. Nagnakaw ka. Nagsinungaling ka. At sinaktan mo ang sarili mong pamilya. Huminga siya ng malalim, at ang kanyang huling mga salita ay parang isang hatol ng kamatayan. Isa kang kahihiyan sa uniformeng ito. Akalipas ang 6 na buwan, ang balita ay lumabas sa isang maliit na segment sa panggabing news program. Mabilis, walang gaanong drama. Si dating Colonel Silang Montenegro ay napatunayang nagkasala sa kasong pandarambong at conduct unbecoming oath an officer. Tinanggalan ng ranggo, pinarusahan ng dishonorable discharge at hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong sa isang military detention facility. Ang kanyang pangalan na dati isimbolo ng karangalan may naging isang babala. Napanood ito ni Sinad sa isang maliit na telebisyon sa sulok ng kanyang bagong mundo. Ang mundong ito ay hindi gawa sa malamig na marmol at madilim na kahoy, kundi sa ingay ng mga makinang pantahi, sa amoy ng mga bagong tela at sa sigla ng mga kulay. Ang kanyang workshop. Hindi niya naramdaman ang pagtatagumpay. Hindi rin galit. Ang naramdaman niya ay isang malalim na katahimikan, isang pagpikit ng isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Tapos na. Ma, ang Sinad. Okay na po, ang mga final stitches para sa end gown, sabi ng isa sa kanyang mga mananahi. Ipinapakita ang isang magandang bestida. Ngumiti si Sinag, isang ngiting totoo at walang bigat. Salamat. At Lori. Ang ganda ng pagkadawa. Sa nakalipas na 6 na buwan,
habang ang legal na laban ay unting natatapos, sinimulan ni Sinag na buuin muli ang kanyang sarili, hindi mula sa abo, kundi mula sa mga pangarap na matagal niyang ibinaon. Inamit niya ang natitirang pera mula sa kanyang pamilya at ang suporta ng kanyang lolo para magtayo ng isang maliit na patayan. Ang kanyang sketchbook, na dati isang lihim na libangan, ay naging lulprod ng kanyang bagong buhay. Ngayon ang araw ng grand opening ng kanyang maliit, ngunit eleganteng espasyo sa isang abalang kali sa Quezon City. Ang pangalan sa itaas ng pinto na nakasulat sa magandang gintong script ay Hiraya Atelier. Ang Hiraya, isang sinaunang salitang Tagalog na nangangahulugang ang bunga ng mga pangarap. Ang butik ay puno ng mga bisita, mga kaibigan, pamilya, at ilang mga personalidad mula sa kasyang industry na naimbitahan ni Malaya. Naroon si General Diwa, nakatayo, nang may pagmamalaki, sa isang sulok, ang kanyang dating higpit ay napalitan ng isang malambot na ngiti. Naroon si Malaya, abala sa pag-aasikaso sa mga bisita, ang kanyang mukha ay sumisigaw ng sabi ko sa'yo. Kaya mo, lahat sila ay nagagandahan sa mga gawa mo. Bulong ni Malaya kay Sinag, inaabutan siya ng isang baso ng juice. Handa ka na ba? Huminga ng malalim si Sinag at tumango. Umakyat siya sa isang maliit na entablado, sa gitna ng butik, hawak ang isang mikropono. Tiningnan niya ang mga mukha ng mga taong sumuporta sa kanya. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nagsimula siya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa simula, ngunit unting tumatatag. Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin mula sa mga balita. Nakita ninyo ang pinakamasamang sandali ng aking buhay. Ngunit ngayon, gusto kong ipakilala sa inyo kung sino talaga ako. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang pagmamahal, sa pagguhit, sa mga tela, sa sining ng paglikha ng kagandahan. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Silang. Hindi na niya kailangan. Ang Hiraya at Atelier ay higit pa. Sa isang tindahan ng damit, patuloy niya. Ito ay isang testimonya. Isang patunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, mayroong pag-asang naghihintay sa pagsikat ng araw. Ito ay para sa lahat ng babaeng minsan nang nadapa, minsan nang nawalan ng boses, at minsan nang inakalang wala ng bukas. Palaging mayroong pagkakataong magsimula muli. Isang masigabong palakpakan ang pumuno sa silid. Sa unang pagkakataon, ang mga luhang pumatak sa pisngi ni Sinag ay hindi luha ng sakit, kundi luha ng pasasalamat at tagumpay. Pagkatapos ng kanyang talumpati, habang abala ang mga bisita sa pagtingin sa mga koleksyon, lumapit siya sa isang tahimik na sulok ng butik, kung saan naghihinday ang pinakamahalagang panauhin sa lahat. Sa isang basnet, mahinbing na natutulog ang isang magandang sanggol na babae. Ang kanyang maliit na dibdib ay marahang tumataas, bababa isang imahe ng perpektong kapalaran. Dahang binuhat ni Sinag ang kanyang anak. Inaplos niya ang malambot nitong pisngi. Ang kanyang anak, ang kanyang lakas, ang kanyang diwa. Oo, pinangalanan niya itong diwa bilang parangal sa lalaking naging kanyang sandigan. Tingnan mo, anak, bulong niya sa natutulog na sanggol. Inawa natin ito. Itinayo natin ito. Nakatayo si Sinag sa harap ng salamin ng kanyang butik. Karga ang kanyang anak. Sa labas, ang mga ilaw ng lungsod ay nagsisimula ng sumindi, ngunit sa loob, ang liwanag ay mas maningning. Ang refleksyon niya sa salamin ay hindi na refleksyon ng isang babaeng takot at nasasaktan. Ito ay ang refleksyon ng isang ina, isang negosyante, isang surveyor. Mumiti siya, isang ngiting malaya, buo at puno ng pag-asa. Hindi ito ang katapusan ng kanyang kwento.
Ito ang simula. Ang kwentong ito ni Sinag ay nagtuturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo umiiwas sa pagbagsak, kundi sa kung paano tayo bumabangon matapos madapa. Ipinapakita nito na ang pagpapatawad sa sarili at ang pagbuo muli ng mga pangarap ay ang pinakamabisang sandata laban sa mapait na lakaran. Ang hustisya ay mahalaga, ngunit ang tunay na tagumpay ay nasa kapayapaan ng puso at sa paghahanap ng sariling kaligayahan. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Sinag. Sana po ay napulutan ninyo ng inspirasyon at aral ang kanyang paglalakbay. Ano po ang pinakagusto ninyong bahagi ng kwento at anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at lagi po naming binabasa ang inyong mga suhestiyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.